ay naglikha po ang mga Kristiyano ng awit para sa Diyos. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Lord, marami pong salamat at sa lugar pong ito, kami po ay nakapag-anyaya ng inyong gawain. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat po na nagtitinda dito po sa palengke, maging sa kanilang bahay, Lord. Pagpalain niyo po, alam niyo po ang kanilang buhay, wala pong natatago sa inyo. Ano man po ang pagsubok na kanilang pinagdadaanan, ito man po ay financial, spiritual, karamdaman. Dalangin po namin ang paggawa mo ng himala sa kanilang buhay upang ikaw mismo ang magpakilala sa kanila na mayroong Diyos na buhay at dapat paglingkuran at dapat kilalanin upang nang sa ganon, ang pagkilos mo sa kanila na may kapangyarihan, ang iyo pong paraan ng pagpapakilala. Ngayong oras na ito na nakapakinig sila, Lord God, hipuin mo po sila, gumawa po kayo sa kanilang buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ay aming hinihiling. Amen and amen. Salamat po, God bless po. Tama yung winika, Brother Jack, na sinabi mo kanina na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. Kung kaya nga po ang salitang ito, ang sabi nga Brother Jack, sa John 1:1, kapasimula pa ay naroon na ang salita at ang salita ay Diyos. At sa verse 14, na sinabi rin mga kapatid namin minamahal na nakapaligid sa lugar na ito ng palengke, at ang salita ay nagkatawang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung kaya nga po, napakalaga po na tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Kung kaya nga po, paano po tayo makakapakinig kung wala po nangangaral? Sabi nga sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mga ngaral patungkol kay Kristo. Kung kaya nga po, malugod po namin kayong ini-invite po mamayang gabi, diyan po sa chapel, sa lugar po ng San Nicolas Chapel, 5 to 7, may gawain po tayo diyan. Welcome po ang lahat, maging anuman tayong uri ng sekta, nagkakaisa po tayo. Wala pong tao na hindi kailangan ang salita ng Diyos. Lahat po tayo, maging sino man tayo sa harapan ng Diyos, kailangan po natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay nagpuproduce po yan sa atin upang na kung saan ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko o Kristiyano ay mas umunlad pa tayo. Amen? At nagpuproduce din po ng kaalaman ang salita ng Diyos.
Bakit po nais ng Diyos na tayo'y makapakinig ng salita ng ating Panginoon? Sapagkat ang sabi nga po sa aklat ng Hosea chapter 4 verse 6, ang tao ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kung kaya ang Diyos na po ang patuloy na lumalapit sa tao upang ibigay sa atin ang kanyang salita. Kung kaya nga po, muli, inuulit po namin ang gawain po diyan sa San Nicolas Chapel ay malugod po namin kayong iniimbita para po natin maranasan ang himala at kapangyarihan ng Diyos, lalong-lalo na po yung mga may sakit. Kinakailangan po kayong umatin sa gawain ng Panginoon sapagkat ang Diyos po ito na aming itong ipinapangaral, sabi nga sa Exodo 15:26, akong si Yahweh ang inyong Diyos na dakilang manggagamot. Amen? Kung kaya tayo po, mamaya, matinto tayo sa gawain ng Panginoon. At ako po'y naniniwala, ang inyong pong pagdalo mamaya sa gawain dyan sa San Nicolas, hindi po yan masasayang. Uuwi po kayong pinagpala at matagumpay na buhay. Muli, magandang tanghali po sa inyong lahat.